Pag-iral pa rin ang manipis na shear line sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, magdudulot pa rin ang mas maulap na panahon ngayong araw. Nalalabi ng bansa, patuloy na magiging katamtaman pero maulap at ginaw dulot naman ng amihan, especially sa buong Northern Luzon at Southern Luzon. At aftershocks sa paligid ng Sultan Kudarat, umabot na sa mahigit 600 na lindol. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 29, 2026. Ang oras sa ating post may maga ay alas 11:18 na ng magtatanghaling tapat. Gaya pa rin ng ating inaasahan ay patuloy na magiging maulap dito sa Metro Manila at ilang karatig ng buong Northern Luzon at Southern Luzon. At dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang dama ng amihan o hanging hamian sa atin sa Luzon, patuloy na magiging maginaw o cold breeze ang mararamdaman natin maging sa Metro Manila. At dahil dyan ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na panahon na medyo haze, lalo na halos dyan sa matataas na lugar gaya ng Baguio at Benguet, patuloy pa rin na magiging halos zero visibility, kaya dahan-dahan lamang o hina-hinay sa mga babiyahe paakyat ng mga areas na yan. At sa nalalabi naman ng buong Northern Luzon naman, despite na may mga water vapor tayo na detect dito sa bandang silangan ng Northern Luzon, hindi may iwasan ang mga light drizzle rains dahil medyo nagsasaturate po. At dahil manipis o numinipis po yung ating amihan dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon, halos magkakaroon ng mga light drizzle rains. Although hindi naman ganun katindihan ang magiging buhos ng ulan dahil generally magiging moderate naman o katamtaman ang lagay ng panahon natin sa buong Northern Luzon. So wala tayong masyadong magiging komplikadong maiuulat tungkol sa weather pattern o weather systems natin dito sa Luzon hanggang Southern Luzon. Napakalililit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan, umulan man mostly light drizzle rain o light rains ang iiral. So wala tayong masyadong lightning strikes na nadetect sa range ng aking lightning detection system dito sa Caloocan. Malinis naman po ang ating lightning detection system. So wala rin tayong masyadong fully detailed dito. Sa real time po mga 5 lightning strikes, pero typically mga bandang Mindanao po ang mga pagkidlat na yan. So kung titingnan natin yung ating historical sa mga kidlat na ng mga nakaraang araw, kung babalikan natin yung ating records dito sa lightning maps na nare-record yung ating data, mapapansin po natin sa ating chart, yung stroke statistics ay within 24 hours umaabot pa rin sa mahigit 2,400 ang lightning strokes. Ayan, yung signal detection, so mataas, mahigit sa 4,500, pero hindi naman ganun katindihan yung ratio. Yung locating ratio at least mga 17.15 ratio o halos napakalalayo. Yan, southeast ang most probably na stroke ratio bearing. Ibig sabihin yung mas concentrated na location, southeast daw, ayon dito. So wala tayong masyadong ganap sa mga lightning strikes ngayon malapit sa amin sa Caloocan. So ayon dito sa ating lightning detection, balik natin yung position ng screen. Yan. At pakita po natin within 2 hours na sa total of 170 outer strokes lamang ang na-detect. At typically ang highly concentrated bandang Mindanao area na kung saan medyo mas maulap tayo dyan at medyo mas warmer o mas mainit-init na temperatura sa bandang Mindanao, kaya nakakaranas sila ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. So hindi mawawala ang mga localized thunderstorms sa bandang Mindanao po. Sa Luzon medyo hindi masyado concern yung mga pagkulog at pagkidlat. Pero syempre mag-iingat pa rin tayo dahil anytime of the day, lalo na sa bandang Mindanao, magkakaroon tayo ng mga biglaang localized thunderstorms. So malayo sa amin, 294 ang pinaka-closest ayon dito sa aking lightning detection system. So wala tayong masyadong pulses na detect, so wala rin tayong gaanong detalye na maikukomento sa ngayon dito sa ating lightning detection system. Pero nakataas ang thunderstorm watch ayon kay Pag-asa sa Mindanao. Well, obvious naman po.
most of Misamis Occidental, Oriental, Bukidnon, yan, Lanao del Norte, so hanggang dyan sa may iba ng eastern sections ng Mindanao, kasama na ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas na medyo may pagtaas ng thunderstorm watch. Within 12 hours po ang persisting forecast nito, so medyo alalay lamang po at magdala po ng payong lalo na sa bahagi ng Mindanao na kung saan mataas pa rin ang ratio ng magiging precipitation rate ninyo dyan, mga folks. So sa ating current conditions, bukod sa overcast, gloomy nga po, haze at few clouds, aktibo pa rin yung ating earthquake na may magnitude 5. Ang aktibo pa rin, malamang dyan pa rin yan sa bandang Sultan Kudarat. At kung babalikan natin kahapon ay mahigit 1,200 na po yung total earthquakes natin. Malamang ngayon ay mas madadagdagan pa yan. At base na rin sa ating huling pagsilip dun sa lindol, yung mga aftershocks dyan sa Sultan Kudarat, ay halos mahigit 600 na ang aftershock. So sa mga kababayan natin sa Sultan Kudarat, mag-iingat po ang lahat dahil patuloy ang mga pagyayanig dyan na pumapalo pa rin ng mula magnitude 4 to magnitude 5 plus na lindol. At mukhang mas marami na kayo na bilang dyan na mga moderate at medyo malalakas na pagyayanig. So silipin natin ang lagay ng ating bulkan since medyo nagkakaroon ng low at moderate thermal anomaly, lalo na kay Mayon Volcano muna. So silipin natin yung status ni Mayon Volcano, mga folks. Ang record nito kahapon po mula kay PBOX. At patuloy pa rin ang lava dome at lava flow effusion kay Mayon. So alam na po natin ang gagawin. Merong daw minor episodic o minor strombolian activity. Ano ba yung sinasabing episodic minor na yan? Para sa mga Pinoy natin na masyadong nakokomplikado sa ganitong mga salita, ito, pag sinabing episodic minor, imagine niyo na isang uri ng gawin po nating pinaka-layman term para mas maintindihan natin ng mga kababayan natin. Kasi may mga kababayan tayo na yung mga ganitong termino hindi nila masyadong maintindihan. So, pag sinabing episodic minor or Strombian activity, imagine mo may hawak kayo na hose. Tapos nakawisik siya, naka-adjust sa wisik. Itataas mo lang, vertical. Pakita mo yung tapon ng tubig na parang wisik pa itaas, then bumabagsak na nagkukorte siyang parang mushroom, pero para siyang maninipis na bagsak ng tubig. Yun ang isang tinatawag na episodic minor. Pag sinabing Strombian activity naman, kasabay ng pagwisik na yon, parang kandilang natutunaw na gumagapang yung magma dun sa gilid niya. So may mga ganong minor Strombian activity o episodic minor. Yun ang ibig sabihin po nito ni PBOX. So sana maintindihan ng mga kababayan natin. So para siyang nagwiwisik, yung parang sumisingaw, kasama yung degassing. Siyempre kasama na yung degassing niyan sa pinakabunganga niya. So, since nagkakaroon ng ganyan, then sumasabay yung mga minor episodic minor, may mga biglang wisik ng lava dun sa bunganga niya na minor lang. So, makikita nyo pa yan sa tuktok gamit yung teleskopyo. So, hindi naman siya ganun kadelikado na yung pagtilapon o pagtalsik-talsik yung wisik ng lava niya ay umaabot sa pinakababa. Hindi naman ganun katindi. Minor lamang po ayon dito sa parameter ni PBOX. So maliwanag po yan mga folks para sa hindi masyado nakakaunawa yung mga ganitong terminology. So that is ginagamitan lang natin ng parang layman term para sa mga kababayan natin na mas gustong maintindihan ng mas simple yung ibig sabihin nito pag sinabing merong episodic minor Strombolian activity, sorry. So na medyo nabubulol din tayo sa termino nito. So masyadong malalim, very technical. So inaano na lang natin sa salitang Tagalog at medyo layman term para at least mas maunawaan ng mga kababayan natin. So bukod sa may lava dome, ito po yung nag-glow, yung lumiliwanag pa rin. Kasi merong effusion pa rin o yung parang intrusion ng magma flow sa pinakabunganga nito. So meron pa rin effusion o yung pagluwa ng lava mula sa pinakabunganga niya. Kasabay nga po ng episodic, minor at strombolian activity. Meron daw 119 volcanic earthquakes at patuloy pa rin ang rockfall events, 344 daw ito.
at 51 pyroclastic density currents. Ito yung parang may mga pagputok-putok o parang mga maliliitang explosion sa pinakabunganga niya doon na kung saan ay naglalawa yung magma niya. Tapos yung parang mabagal na magma na dumadaloy mula sa pinakabunganga. So nagkakaroon ng medyo pyroclastic density nga daw doon sa pinakabunganga. So tanaw na tanaw ito sa mga kababayan natin dyan sa paligid. Kahit sa gabi lalo na medyo nagliliwanag yung ano niyan, yung pinaka-lava dome sa bunganga niya. 1,275 tons a day daw since January 28 recorded po nila ito. So pananatiling intensified unrest ang behavior ni Mayon Volcano. 1,000 meters above daw mula sa crater yung emission niya, yung kanyang plume, yung pagsingaw ng kanyang SO2 emission. So, alam na po natin, delikado pa rin dumaan ang mga sasakyang panghimpapawid sa malapit sa paligid ni Mayon. Aktibo ngayon dito sa may bandang Ginobatan at Kamalig, yung most of volcanic earthquakes. So, within past 24 hours daw ito ay mas aktibo dito sa side ng Ginobatan o Kamalig. So, mag-iingat po mga kababayan natin ha, at take note na lamang sa recommendation pa rin ni PBOX na manatiling mag-ingat sa posibleng rockfall, yan, yung mga ballistic fragments, daloy ng lava at lahar kapag nagkaroon naman ng matitinding pag-ulan sa paligid ng bulkang Mayon. So mula naman sa data feed ni Miroba para sa thermal activity, mula dito kay Taal ay at least 4 megawatts, so mababa lang naman yung thermal anomaly, medyo hindi ganun kainit ang nadetect. Pero kay Mayon Volcano nasa at least 42 megawatts ang aktibo niya. Ayan, kitang-kita po yung pinaka-lava effusion. Yan, nag-glow siya sa gabi at sa infrared ng satellite ng Miroba. Makikita dito is nakitang-kita po yung nagbabaga na bunganga ni Mayon Volcano. Lalo na sa dark side, kitang-kita po. So, nasa moderate pa rin ang kanyang thermal anomaly. Yan po. So, mula kahapon, yung huli ay nasa 42 megawatts yung kanyang activity, yung thermal anomaly niya. So makikita natin dito ay ganun din, mataas pa rin ang fire detection sa bunganga ni Mayon Volcano. Ayan, very confidence pa rin at 92 ang detection nito. So mataas pa rin ang fire detection ng modest fire, kaya mag-ingat po mga kababayan natin. So kung titingnan natin dito sa nagkaroon lang kasi ng construction, so medyo hindi inaasahan na aktibo ito o very update, pero makikita naman natin sa petsa mukhang latest naman siya. At nanatiling monitoring itong si Mayon Volcano. At mula naman dito sa pinaka-satellite ng CIMMS, hindi naman masyado makikitaan pa gaano ng mga intrusion ng SO2. So hindi masyado ganun katindi yung pagbuga ng SO2. So maging alisto na lamang po anytime, lalo na't aktibo ang bulkang Mayon. Sa lawas sa picture na itala na kay weather station, kanilang 5:47 AM, pinakamababa muli sa 22.5 degrees Celsius ang lowest temperature na naitala ng aking aparato dito sa Caloocan kaninang madaling araw. Pinakamataas na kahapon sa 30.4 degrees Celsius, ang highest air temperature namin sa Caloocan at 10:59 AM po yan since kahapon. So meaning, mababa pa rin ang aming heat index at 36 degrees Celsius lamang na init pandama. So hindi ganun ka dahil patuloy pa rin na tag-amihan pa rin ngayon mga folks. Sa PX 16 past 20 hours naman, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula sa may pinaka-highest air temperature na 34.7 degrees Celsius at sa Baguio City ay patuloy na napakaginaw na temperatura at 12.4 degrees Celsius na lowest dyan sa Baguio. Grabe pa rin ang ginaw until now. So expected pa rin na mahal ang mga gulay natin na manggagaling sa Baguio dahil sa delikado kapag patuloy ang sobrang ginaw at lamig dyan sa Baguio. Nakakasira din yan ng mga pananim o mga gulay. Sa Inulan naman ang Calayan, Cagayan, nakatotal sila na 33 mm na total rainfall. Well, mahigit isang linggo na kami walang masyadong mga pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So matatapos malamang ang buwan na ito na wala kaming inaasahan na malakasang buhosang ulan mga folks. Sa ating outside humidity, 67%, medyo drier tayo ng konti. Tumaas lang ito ng 2% since last hour. Well, mataas ang ating atmospheric pressure, 1,014 hectopascals dahil sa amihan
mabagal lang ang pagbaba nito since last hour. So pumapalo pa rin yan pumapalo pa rin yan sa mahigit 1,016 hectopascals ang aming highest air temperature, lalo na sa gabi at madaling araw na kung saan mas highest peak ang lamig dito sa amin sa Caloocan. Low tide pa rin po tayo mga folks, so wala tayong masyadong concern. Yan, low tide po tayo at mababa ang sea level, pero malakas ang alon dyan sa bahagi pa rin ng kaluran ng Nodo Luzon hanggang dyan sa northeastern Luzon dahil sa daloy ng amihan. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at lulubog po ito mamayang 5:53 PM. At ang ating moonrise and moonset at 82% illuminated na po, waxing gabas, ay magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon at 2:05 PM. At bukas na ng madaling araw na 3:39 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging partly cloudy tayo sa maghapon. Ganon din bukas Tsansa ng pag-ulan ngayong araw halos wala tayong tsansa ng pag-ulan ayon dito. Pero bukas daw maglalaro sa 45 to 50%. Bukas yan ng Biyernes na may tsansa daw tayo uulanin dito sa amin sa Caloocan. So maaring hindi dito, maaring Sibat Karatig Metro Manila. So bukas ng Biyernes, medyo magdala tayo ng payong mga folks. Ayos sa lowest na presyo expected, maglalaro between 28 to 30 degrees Celsius and lowest na presyo expected, 21 to 23 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin na medyo meron pa rin tayong umiiral na easterlies at yung northeast monsoon na nagbubunsod po ng shear line dito pa rin sa may bandang southeastern o eastern Visayas at Mindanao. O doon numinipis ito, patuloy pa rin ang surface trap sa may bandang southeastern Mindanao na patuloy na makakaranas ng malawak ang pag-ulan po Yan, lalo na sa buos of eastern sections ng Mindanao at southeastern Mindanao. So kasama na ang Davao region sa makakaranas kayo ng malawak ang pag-ulan. Kasama na ang Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur at hanggang Davao Occidental. Makakaranas din ng mas maulap na may papawirin pa rin ang most of eastern sections ng Mindanao. Kasama na ang buong Agusan region, yan, buong Caraga area, Surigao region, at buos of Bislig o Hinatuan at dyan sa may bandang Compostela Valley. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan, mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at localized thunderstorms. Ganon din sa General Santos, Sarangani at most of South Cotabato, Sultan Kudarat na kung saan ay patuloy na nakakaranas ng intensity 3 to intensity 4 na aftershocks. At mula naman dito sa bahagi ng Cotabato at more northern sections ng Mindanao, kasama na ang sentro nito ng Bukidnon, magiging katamtaman tayo dyan, pati ito mo Surigao dit, asahan din ang localized thunderstorms lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Bagamat medyo umaaraw-araw, medyo hot humid po tayo dyan, maging sa northern part ng Mindanao, kasama na ang Misamis region o Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang dyan na yan sa Misamis Occidental. Bagamat mostly cloudy ang umiiral sa most of end sections ng western sections ng Zamboanga City o sa Zamboanga Peninsula, asahan din ng mga isolated light to moderate showers and some heavy rain showers. Lalo na sa isla natin, sa Basilan at Hulusulo po, magkakaroon tayo ng mga milang intermittent rain showers po. Ingat na lang at magdala po ng payong mga folks. At ingat sa mga pagkulog at pagkidlat. Ganon din sa lalabi ng Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Norte, magiging maulap tayo. But despite na moderate naman ang general ng panahon natin dyan. Wala rin tayo masyadong concern sa buong Kabisayaan dahil most of eastern and western portions ng Visayas, magiging moderate naman tayo at nagiging fairly weather tayo. Isolated lamang ang magiging pag-ulan, lalo na sa hapon, at least naglalaro 30 to 45% chance, most of eastern sections ng Samar at Leyte area. So magsisimula ang mga tsansa ng pag-ulan, most of southeastern sections ng Samar at southern Leyte area. Pero mula sa sentral ng Visayas at west portions, kasama ng Panay Island, Iloilo, Bacolod o Mapanegros Oriental man yan hanggang Dumaguete, magiging katamtaman, moderate to fairly weather naman ang magiging panahon natin ngayong araw. So wala tayong masyadong komento, ganon din sa Southern Luzon, Mimaropa at buong Northern Luzon. Magiging maulap lang tayo sa magdamag dahil halos patuloy pa rin ang ginaw o cold breeze dala ng ating amihan. So magiging maulap lang tayo at magkaroon man ng mga very light drizzle rains, ay panandali ang wisik lamang ito ng ulan, kabilang na ang bandang Bicol region at most of eastern sections ng Lodo Luzon na magiging mas party, tumusikaw di pa rin tayo o gloomy dahil sa amihan. Pero yung pag-ulan, maliliitang tsansa lamang at napakasaglit lamang ang pag-ulan.
Pero pagdating sa kanluran, patuloy na moderate and fairly weather tayo, kasabay ng ginaw, dala po ng ating amihan o northeast monsoon. Kasama na ang Metro Manila dyan at buong Calabarzon area. So, wala tayong masyadong magiging detalye sa magiging pattern ng weather system natin sa buong Northern Luzon. So, since wala naman tayong binabantayan ng anumang tropical wave o sama ng panahon, gaya na po ng sinasabi natin, ay may mga forecast kasi na maaring may mabuong Coriolis dito ayon dito sa mga computer models. Ayan, magkakaroon ng mga ilang Coriolis at posibleng magkaroon ng ilang minor low pressure area dito sa may bandang southeast of Mindanao sa maaring sa unang linggo po yan ng February. Dahil nga po sa huli nating makikita naman natin very concentrated po yung init at lamig dito sa may bandang southeast of Mindanao. So hindi naman natin inaalis ang posibilidad na magkakaroon ng mga tropical wave dyan or possible invest. Sa ngayon, maliit lang talaga at makikita natin may mga ilang pag-tropical wave lamang ang nakikitaan natin dito mga folks. So, posible pa rin yan dahil hindi naman natin inaalis base na rin sa tropical strike probability na maaring magkaroon nga ng mga ilang tropical wave dyan or posibleng magkaroon ng minor low pressure area. So, i-obserbahan po muna natin between nitong January 29 hanggang February 4 po or hanggang February 10, extend na natin. Sa ngayon, wala pa talaga tayo inaasahan na anumang tropical wave na babantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yung genesis base rito sa chart natin sa data feed mula kay ECMWF, usually naglalaro sa 20 hanggang 30% lamang. So, maliit pa lamang yung possible tropical cyclone strike probability nito. Starting January 31 po yan. So hanggang sa unang linggo yan ng February. So wala pa tayong magiging conclusion sa ngayon nito. At mula sa ating wind speed and direction, mula sa Global Spectral Model, courtesy to Japan Meteorological Agency and Pag-asa process, makita natin at tuloy-tuloy pa rin tayo ng makakaranas ng amihan hanggang sa unang linggo nga po ng February pa. Malakas pa rin ang daloy ng ating northeast monsoon. Ayun, no? Mangunguna pa rin na magiging malamig ang temperatura sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon at umaabot pa sa ilang parte ng Visayas ang daloy ng ating amihan hanggang sa unang linggo ng February. So wala tayong magiging concern muna sa possible tropical wave dito sa timog silangan ng Mindanao. Kaya lang, madalas nga lang magiging maulan sa bandang Mindanao nga po dahil sa nagkakaroon tayo ng boundary ng shear line sa southeastern Visayas at eastern Mindanao. Yan. Malinaw naman po yan maging sa ating mean sea level pressure. Nakikita natin yung banggaan ng low pressure at high pressure area sa Hilaga. Ayan, oh. And then yung pinaka-boundary ng shear nitong ridge of high pressure area sa may bandang eastern Visayas ang maabot, extending hanggang Guam po yan. So tuloy-tuloy po, ayun, 1,004 hectopascals hanggang 1,018 to 1,020 hectopascals sa extreme Northern Luzon. So yan po, malinaw naman po yan ay patuloy pa rin tayo magiging amihan o epekto ng amihan hanggang sa unang linggo po ng February. So makita natin sa ating West Pacific Basin, wala naman tayong gaanong anomaly. Bumababa lamang ang horizontal anomaly pero walang vorticity o walang gaanong vorticity pa tayong namamataan sa ngayon. So wala pa tayong magiging practical na tropical cyclone probability observation sa ngayon. Yan. Although yung tropical hazard nga po between February 4 to February 10, mayroong at least 20 to 60% o at least 20 to 40% na may tsansang mayroong mabuo daw na tropical cyclone formation probability. So, abang-abang na lamang at mag-update naman tayo dyan anytime mga folks. Okay, sa ulat lindol naman mula kahapon, no, tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na pagyaniga dyan sa bandang Sultan Kudarat pa rin. Mula kahapon pa yan ng mga hapon, tuloy-tuloy yung mga magnitude 5 plus, ayan, nadidetect ng ating seismometer sa Caloocan hanggang sa magdapit hapon. Although ngayong araw, walang masyadong nadidetect tayo mula dito sa Caloocan, pero sa pinaka-short period seismometers sa paligid ng Mindanao sa Sultan Kudarat, ayon kay PBOX, mula sa data feed ng data nila sa ating webpage, makikita natin napakadami na po ng aftershocks and cluster at tuloy-tuloy pa rin na halos pumalit sa Bogo, Cebu at Davao Oriental, yung dami. Bayon dito sa pinaka-current natin, 291 po ang earthquake count, kasama na yung main earthquake at aftershocks dyan. Pero sa total earthquake natin, mapapakita sa inyo mamaya, halos mahigit 600 na po yan. So mula ngayong araw ay patuloy pa rin ang mga ilang minor and stronger earthquakes.
Mula kaninang madaling araw, nagkaroon nga po ng tuloy-tuloy na aftershock sa kalamansing Sultan Kudarat. Yan. At makita natin kaninang 3:45 AM, mayroong magnitude 4 na naman dyan sa Sultan Kudarat. Patuloy pa rin ang aftershocks niya. Madaling araw po yan ha. And then kaninang 7:43 AM, pumalo na naman sa magnitude 5 na may epicenter depth na 10 km. Same pa rin sa kalamansing Sultan Kudarat pa rin. And then aftershocks na naman yan na magnitude 4.1 kaninang 8:33 AM. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock at dami na sunod-sunod pa rin ang aftershock. So sa mga kababayan natin dyan sa Sultan Kudarat, mag-iingat po mga kababayan natin ha sa paligid at ramdam na po ang tuloy-tuloy lalo na sa malapit sa kalamansing Lebak at Palimbang. Yan. Nakakaramdam sila ng tuloy-tuloy na intensity 3 to intensity 4 dyan. Siyempre, hindi maiwasan na umaabot yung mga ilang secondary waves sa bandang South UP o ilang bahagi ng bandang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Diyan sa malapit sa kanluran ng baybayin ng Maguindanao del Norte. Ay ingat po mga folks dahil napakadami na talaga yung ating mga pagyayinig. Yan halos meron na ritong tatlong magnitude 5. Yan, inadjust na naman nila ni PHIVOLCS, halos magma-magnitude 6 na po itong unang malakas na lindol noong January 28. And then sumunod ang magnitude 5.2 at magnitude 5.1 ngayong araw. So mag-ingat po ha at the rest naman ng mga pagyinig sa bandang Mindanao halos kalmado na lalo na sa may bandang Davao Oriental. Pero patuloy pa rin ang mga ilang aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. Although mas kokonti na ito, hindi kagaya ng mga nakaraang buwan mga folks. So mula sa atin sa Caloocan wala tayong na-detect na malalakas at bilangin natin ang total earthquake ngayon kung ilan na ang total earthquake lalo na sa Sultan Kudarat. Yan, so i-load po natin yung month of January ngayong unang buwan ng taong 2026 na sa total of 1,440 na po yung total earthquakes natin. Between magnitude 2.0 lang yan hanggang pataas na yan. Hindi pa kasama ang magnitude 1.0 niyan. Dahil kung isasama po natin yung magnitude 1.0, hintayin natin mag-load yung latest data. So makita natin kung isasama natin yung magnitude 1.0, nasa total of 1,833 na po yung total na lindol. So kung aalisin natin yung mga list ng most of earthquakes, makikita natin ang total earthquake o magnitude 1.0 ay nasa 487, yung total earthquake ng magnitude 1.0. So yun, pag sinama natin puro magnitude 1 lang. So kung magnitude 2.0 pataas, nasa 1,414 po yung total earthquakes natin ngayong buwan ng January. Pinakamaraming cluster pa rin sa may bandang Visayas at Mindanao na kung saan ang total cluster ay nasa more than 347 at 591 naman sa paligid ng Cotabato kasama na ang Sultan Kudarat. So patuloy na mag-iingat po tayo. Hindi kagaya sa member ng paligid ng Visayas, halos 160 lamang ang total earthquake dyan. Kaya mag-iingat po tayo mga folks at lalo na sa bandang Mindanao kung saan mas marami kayo ngayon na mga pagyayanig. At narito naman natin 3-day to weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 29, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 29, 2026. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na. As usual lamang tayo dito sa Luzon hanggang sa Luzon na magiging katamtaman pero maginaw ang panahon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.